Crowd na eh. Parang dati, ito talaga yung gusto kong maranasan, yung may crowd na. Kung sinong mas epektibo yung gagamitin na angles, yun. Siya yung magwawagi or makakakuha ng maraming crowd reaction, magugustuhan ng mga tao. Pressure dahil si kalaban mo parang ang hirap na ikaw yung magiging unang panalo niya, di ba? Parang ang hirap lang din. Alam ko nang kahihinat na nito eh. Talagang puro personal yung ibabato na ito ni Bagsik eh. Good luck, tol. Alam ko naghanda ka kahit lagi tayo magkausap. Yun, congrats. Galingan natin. Good luck, tol. Sana magkaibigan pa rin tayo pagtas ng battle natin. Yun lang. Galingan natin pareho. Flip Top Second Sight 10, pangalawang laban ng taon. Flip Top 2022. Maraming salamat sa lahat ng sumuporta pa rin sa amin sa 2 taon ng pandemya, sa lahat ng mga nahihirapan pa rin sa pandemya. Sana tuloy-tuloy pa rin ang laban nyo at sana nakakatulong yung mga laban namin para makabawas man lang sa stress, para harapin nyo yung susunod na araw. Flip Top, magingay para sa parating natin laban. Shoutout sa lahat ng galaw ng mga MCs nung buong pandemya hanggang ngayon. Suportahan nyo yan. Silipin nyo www.fliptop.com.ph. Pangilang beses na namin binago ulit yung website pero maraming dyan laman para sa inyo. Magbabad kayo dyan. Sa kanan ko, Bulacan represent pa para sa inyo. Magingay tayo lahat para kay Bagsik. Fuck you na sa'yo, pati sa kaya mong tanga. Fuck you, mga dapat yung ifakyuhan. Kayo fuck you na sa'yo, pati sa kaya mong tanga. Fuck you, mga dapat yung ifakyuhan. Kayo fuck you na sa'yo, pati sa kaya mong tanga. Fuck you. Undefeated. Shoutout sa Chili Garlic ni Bagsik. At sa kaliwa naman, Gentry Cavite, represent para sa inyo. Magingay tayo lahat para kay Prince Rhyme. Malabo makumpara dahil iba ko bumangga sa amang dako. Mapunta talagang pangdayo bumangga. Ako ang taga-iba ng mga peking matangka. Respeto ko'y di makukuha ng mga besteng talangka. Prince Ryan, 3GS, shoutout sa mag-ina ko, kay Aileen Castillo, sa kay Jow, saka sa lahat na nagpapa-shoutout sa hindi na sila nag-coin toss, pinag-usapan na nila. Pumayag naman silang pareho na mauna daw si Bagsik. Tig 2 minuto ulit to. 5 ang hurado natin. Non-tournament battle. Second sight 10. Pangalawang laban ng taon. Pakinggan natin unang banat. Bagsik. Yo, game! Yeah! Itong si Jason Kid, hindi pa rin nagkakagulang kahit pang 10 taon niya na ngayon na nagra-rap. Humahalik pa rin sa puwet bago magkaroon ng shot. Bataan ni Shernan na ngayon tumatakbo bilang konselor ng Parañaque. Kaso lang, di niya alam na itong si Jason pala runner. Parang si Freddy Aguilar kasi bulag pipit bingi sa pamangkin niyang Jason Eibler. Kahit anong sabihin mo, yung pera ko sa BDO, katumbas ng pag-iipon mo ng 10 taon sa rap pati hanggang umabot sa mga magiging mong apo. Kaya kung ako sa'yo, wag ka na dyan mag-inaso, asikasuhin mo na lang mabuti yung mag-ina mo. Kasi para tong politiko, panay papogi lang ginagawa niya. Manalo o matalo, uuwi ako sa bahay mamayang tumatawa. Kahit na anong gawin, hindi mo na makakamit ang buhay na masagana. Kaya paano ka sa akin lulusot? Panawid gutom nga, wala ka. Pero may bagong kotse yan na pinupost lagi sa FB na pang-MB daw niya yon sa kanta niya. Pinahiram lang pala yon, nakala mo sa kanya na. Ganyan resulta ng mga maduduming nalalanghap mong oxygen. Napakahilig tumanggap nito ng peking compliment. Pagka napuri, tataas yung confidence. Puro pakitang tao lang pero wala namang galaw yan na para bang monument.
Tinalo mo yung rapper na pang low budget na Kong Velasquez. Bukod sa sobra ng ulyanin, puro yon mga paa, kaya wala yung mga punches. Nakalusot naman kay Kong, wag kang masyadong pakampante. Magiging laman ka ng balitang nakabalot sa Diaryong Abante dahil yung katapat mo ngayong Kong, Gressman na killer, parang si Arjo Ataide. Arjo Ataide, sa laban nyo kay Chris Delano, naglabas ka ng barel na pekit di pumuputok. Doon pa lang nakita kong wala kang tira at supot. Nagkamali ka ng galaw. Ano, akala mo nag-joke? Di mo nakuha punto ko? Ganon pagka pumapatay, tahimik lang para hindi nabubuko. Makakalimot lang ako pero yung bala may iwan ko na dyan sa ulo mo. Pagiging deadly mo, peki lang. Anak ng hari ng tugma, baka ikaw yung peking san. Tamod ka lang ni pistolero, puro hangin lang yung bala mo na parang pellet gun. Dadagain sa akin tong pusi, tatakbo na parang Tom and Jerry lang habang ako, I'm ready now. Every round ay kukuhain na parang nagre-rebound. Kahit tumira ka ng foul, walang papasok kada shot, malasaki lang sa free throw. Kahit yung Disney Prince pambis, masisibak lang sa akin to na parang Jack in a Beanstalk kada round to a sinkhole, magtawag ka ng field walks, gaga, win kitang abo, parang balato ni Lil Stroke. Oo, sunog tong pipag spit, ganyan kasik yung tira ko na parang may STD. Kahit sa music man o track, iwan lang sa akin to pagka tinodo ko na yung speed limit. Pure rap, hindi ka gagaling, fake healing. You suck, mala breastfeeding, kahit mag-alaking tong prince sa akin, katay tong manok nyo ngayon, parang may Thanksgiving. Prince rhyme, ganyan mag-rhyme pagka may time, magpakita ka ng sining. Hindi yung puro na lang chismis kahit nawala ng meaning at hindi ka rin convincing pinipilit yung pagiging bobo niya. Ayan tuloy, naging revealing, pinapakita mo yung ceiling kung gaano lang kababa ngayon standard mo of living. Huwag kang feeling heavyweight, hindi ka dito main attraction. Buhay mo di nag-elevate, di maabot yung satisfaction. Absent-minded ka kasi, parang si Marcos, always missing pa in action. Mala Lenny at Isko, puro tira tong supot, kapos naman ikaw ay Lacson. At last tol, kung mandadamay ka ngayon, sigurado sa akin ay makakatay ka. Sana mapanood doon ng anak mo para malaman niya kung anong klaseng ugali meron yung tatay niya. Yo! Sir, pwede pa mag-back out? Kala ko ba pinuspone mo? Bakit merong nagta-tryouts? Tangina ka, huwag ka nang bumatil. Magtago ka na lang sa hideout, tanga. Huwag mo nang ibitaw yung round 2 at round 3 mo, ha? Promise, shoutout kita. Tangina, may nalalaman pang tumatakbo daw si Shernan. Leche. Tangina, tanong ko, ha? Kailan pa naging kailan pa yung Muntinlupa pwede bang maging Paranaque? Bobo talaga to no? Bobo ka ba? Okay. Arik! Ano to? Binabatrip mo ako ng gusto. Lagi mo na lang akong inaalok ng battle kung kailan magdadayet na ako. Tapos ito, hinihain mo. Buti na lang cowboy ako kaya malabong malipasan na. At sisiguraduhin ko pa rin uuwi itong may tama kahit talo bigayan. Game! Demandahan na! Siya daw kasi ang pinakamabait na MC. Nagjo-joke ka ba? Sige nga, kung ikaw ang pinakamabait, mag-joke ka nga. Biro lang. Di naman ako sanay na manalo sa ganyan laban, pero promise, pag di ko nagustuhan mga sasabihin mo, ako na mismo gagawa niyan. Kasi si Shay daw ang ginagaya. Aba, gusto ding sumikat. Kaso kung ginagaya mo si Mata, ba't yung pagkapanalo di mo masipat? Pero gayon pa man, bilib ako dyan. Kasi sinusundan niya yung right path ni Shay, kaya goods ang sinugalan. Kaso habang tumatagal, pumapaling pakaliwa, papunta sa yapak ni Tito Darwin, king ina mo, rape lord. Strong army, rape. Pero malupit, yung dating torpe, naging confident kung sino-sinong bata tinitira niya. Kakapina mo sa babae, ayan tuloy, nagkasampina ka. Kasi sobrang linaw ng ebidensya, kaya di malabong masakote ka. Pagkat yung tiyan ng nirape mo ay nagkakahugis, kaya nasa korte na. Batukan lang namin to dati.
Tapos pumapersonals pa ngayon yung hukluban na to. Sasapakin pa daw yung Kastilyo, wala kang ang solid na maiba to. Tapos tinalo ka ni Luxuria. Tangina, kahiya ka bro. Sinibak ka ng babae, patunay lang yon na mas may bayag siya sa'yo. At pinanood ko, yung laban yun ni C9. Oo, totoo yan. Sa kalagitnaan ng rounds niya, may nagtatao po at alam ko yung dahilan. Kinakatok yung bao, chinecheck kung may laman. Para pagdating sa amo, bibiyakin na lang o sige, sabihin na natin na kahit puro talo ka, pumapasa ka pa rin sa kanyang timbangan. Pero pangalan mo na mismo nagsabi, Julian, kung saan ka nakapwesto sa listahan, kaya ako ay pinatawag sa taas. May patutumba daw na tao, sabay abot ng bayad sa akin, kalakip ng yung litrato. Wala na munang personal. Mali ka na daw sa ginagawa mo. Yung amo ay nagpatrabaho, kaya yung amo ko nagkatrabaho. At diba sabi mo sa laban mo kay Castillo, nakalaban ko na si Apex, pero yung 100% lakas ko, di ko pa napapakita. Woo! Kailan? Bagsik, kailan? Putang ina mo, sumagot ka, kailan? Nung narinig ko yon, sakit ng tiyan ko kakatawa, may 100 pang nalalaman, isang panalo nga, wala ka. Tangina kasi makapagyabang na lang, kahit sobrang babad mo na sa lose streak bro, bago mo kasi i-rate yung performance mo, ayusin mo muna yung win rate mo. Yan ang sinasabi ko. Maging masarap lang pakinggan kahit walang dunong binibida. Para kang suso ni AJ Raval, sawa na kami sa yung pinapakita. Kung kani-kanino na lang binibigay. Palibasa ay laspag na to. Saktong baboy naman ako, kaya lamon pa rin sa akin tong tira-tira nyo. O sige, ikaw naman. Mamersonal ka na, kahit alam mo sa sarili mong may kapalit to. Dahil oras na idamay mo pamilya ko, kakantutin ko iyong sista. Yo, check. Paulit-ulit lang yung angle. Wala na bang iba, leche ka? Gantong itsura, rapist, yung mukha mo pwede pa. Yo, silipin nyo yung FB niya. Nakalagay dun siya ay working na pastor sa Jesus Daily. Tapos dito, ang bastos na mga words, ganyan ba yung turo ni Lord mong wino-worship? Tangina mo, praise rhyme. Serious? Mahiya ka kay Jesus. Yung misa, ginagawa niyang circus. Para masabing religious, sinasapi-sapian niya na parang moving insidious. Maniniwala ba kayo sa pastor na pag-uugali ay basura? Ganto itsura ng demonyo o kaya pag transform nyo na lalaki si Luxuria. Pag ito nag-homily, parang si Robin Williams yung pagiging best in comedy. May hawak pa na rosary. Tapos yung holy water na binabasbas nito sa tao, pawis galing ovary. Hulaan ko, Mala Nostra. Pag ito nakadroga, mga pastora na lola, madalas binobrotsa, may kagat pa na ostya. Paano siya aakyat kay God? Yung pagiging mataba mo, kasalanang mabigat. Sa oras ng paglalakad mo, unang tapak mo pa lang yung hagdan kagad na biyak. Bukod sa pagiging peking priest, opportunist, call center agent din si Prince sa may Pasig. Nagbabasa ng Biblia pag merong callers sa night shift. Kahit nasanay sa puyat, babagsak to pagsapak ko sa panga mo na glass chin. Tatapak-tapakan ko na parang merong stampede. Babalian ko pa yan pag gumalaw yung gymnastic. Easy lang sa akin, mas swift to kada rounds ko ay non-stick. Ganyan mag-rhyme ng mga line na may rhyme scheme. Hindi yung puro ka na lang sa isip, take out or dine in. Dati daw nag-diet yan para gayahin si Brad Pitt. Todo workout pa sa gym na may kasama pang boxing. Eto, napaka-plastic. Almost 2 months nag-practice. After nun, pagkatimbang nakapag-loss siya ng 9 weeks. Peste na, unhealthy pa ng napili mong lifestyle. Umaas na pa na, gangsta, ganito naman kung gumarsign. Nanggagangster yan ng bata pag recess sa kantin. Yung mga burger sa kamay, bigla niyang kakagatin.
Walang papalampasin na parang gwardiya sa gate yan. Sa pagkain, Fast and Furious siya si Jason Statham. Tapos ang tangkad mo pa. Tangina ka, kala mo wala kang disadvantages. Pag sinakop tayo ng in-check, ikaw yung unang madeded, sobrang dali mo lang targetin. Walang silbi, yung height mo best pagka mababa yung IQ test. Kaya siguro bobo ka eh. Yung ulo mo nagka-side effect. Nauuntog ka madalas pag may lubak tas nasa loob ka ng tricycle. Yo, mukha pa lang, alam mo nang hihingalin to sa beat. Luging-lugi, organizer, pagkasali to sa gig. Dating gangster to sa street. Na addict sa weed. Hobby at trip, pagaling sa gym, palagi umit. Ganyan-ganyan yung makikita yung lalaki sa beach na tumatay sa brief. Eto, real talk. Nung ahon 12, nagka-concern. Pati kabilang resort, magre-report nung ma-observe yung hilik mong pagka na-heard ng buong earth, madidisturb mga daan na papakerb, nakakatakot yung tunog na parang siren of the birds. Ha! Tunog na parang siren of the birds. Tangina mo. Yo, takatakot yung tunog na parang siren of the birds. Nasa Batangas yung event, napunta tayo sa Cebu. Hayop ka, yung kwarto natin parang gubat na uso. Tila may soundproof lang yung room, ngumangawa ka doon sa booth, nakagawa ka doon ng ingay, pero pag sa battle na, wala sa aking sinabi yan na parang nakamute. Kung pukpukan man yung laban, para lang tong karpentero na wala yung mga tools. Kahit isang daan na laban man ang yung maipanalo ay walang hinaharap to kasi nga wala kang views. Nagkamali ka ng akala na hindi ko makakaya mag-iba ng mga moves. Sinasadya ko lang sa laban magpatalo para lamang pag nag-0-10 ako, makakalaban ko si Loons. Yo, pag nagkagera daw sa Pinas, ako yung easing targetin. Gago, pag nagkagera sa Pinas, yung chili garlic mo aamagin. Bagsik, alam mo, umalis ka na lang sa flip top by force. Kasi yung curriculum dito batayan, mali ka nang tinetake mong course. At total nandito ka na, sir. Ngayon na ako amin. Total puro words binibigay mo, words din ang sasapitin ito sa akin kasi alam nyo ba, sinasadya ko pang babaan ng standard ng aking rhymes kaso sa timbangan man, hindi magaan kahit ibanayad aking lines kaya't giba, pas lang, talsek ka na sa hip-hop, yan na na-insight ng aking mind pagkat magkaiba ang bagsek na nasa flip-top sa Prince Rhyme na nasa prime mo. Ngayon ka mag-multi. Naalala mo to? Sabi niya, ganyan mag-multi ka sunog, ito ay ogre, magi na, meron pang Aghanims Wizard. Aghanims Wizard? Sino talaga yung mga tunay na nagdodota dyan? Ayoko sana ng fake, sir. Aghanims Wizard? Baka Aghanims Scepter? Tang-inang to, tanga. Ano, nagulat ka? Kasi yung sablay mong bara aking naidawit. Paano di masyasyak tong bobo? Sa linya ka sumabit. Kaya kahit sino man ang i-chat, humingi ng tulong, wala lang din. Pagkat na-disconnect na kanyang utak, kaya wala nang magagawa yung ping. Tas gusto pang sumali ng isa buhay. Wak! Papansin ka lang sa scene, performance mo, di umaangat, paano mo pa maaabot yung ring? Kaya di mo pwedeng iyabang yung PS5 mo, bay. Kung saksakan ka ng bano, may pa PS5 ka pa, di mo naman makontrol itong laro kasi puro bara-bara. Panay mga tirang bahala, madalas pang magkamali, kaya pala di tumatama. Basta na lang maitawid, okay lang kahit na mababaw ako pag nagtawid ng linya. May itatawid na bata, oo, nangingibabaw. Kaya badang na level 3. Wala ka nang magagangster dito. Di hamak naman na masikat pa sa'yo yung ni Master Pito. Pero mas napapansin ka sa akin. Oo, pwede mong i-flexion. Paano di mapapansin? Lagi kang laman ng comment section. Buraot! Tangina, kahit di mo battle yung naka-upload, nagko-comment ka? Tangina na ito ni Abnoy. Ang malupit pa doon, alam nyo, kino-comment niya? 3 apoy. Fire. Sabihin mong hindi. Di ba may diploma ka? O ba't dumidefense ka pa?
panira ka na lang sa inyong family tree. Total gusto mo ng apoy-apoy, tatanggapin mo sa akin ibang degree. Grabe ka mang pressure, boss. Pag ako tinalo nito, matik boy, history. Pero pag ito tinalo ko, wala lang, tuloy ang kanyang legacy. Pero di ba, parehas tayong bulol sa S. Pero yung sa akin, kaya kong big kasi ng ganto. S! Kaya di ako takot na mapahamak. Pagkat kaya kong diretsuhin yung S para sa'yo ay maitarak. Oo, maitarak. Kaya matik, itong bagsik nyo ay kitel. Pagkatapos maitarak, sabay hugot. Hugot. Tangina, ayaw mahugot. Pasensya, mukhang ang naibigay ko sa'yo ay L. Kaya sa pool, itong supot. Mukhang mali ka ng pinasok mo na sirkulo. Tamang sisi sa pagsipot. Pagkat nabulabog sa dalang estilo ko. Ibang klase, pagiging class S, mala Sheyis Maglas na may halo pang skitso. At total binagsakan kita ng 3 S. Pwede ka nang magretiro. Tangina mo, faceless boy. Parang pag-check, pahinga natin. Yoyo! Namumuta pa ng linya tong si Bobo. Baka nakalimutan mo, tinalo ka lang ng linyang Nelson Asaytono. Etong baboy ngayon tuturuan ko ng leksyon. Yung 3 apoy gagamitin ko para masunog tong lechon. Yo, sabi ko na, basura ka. Mula ulo hanggang paa kakasuka, lalo na yung pag-iisip. Kung sa bagay dyan ka galing, kaya lahat ng kinain ay lumalabas lang rin naman ngayon sa yung bibig. Lumalabas lang rin ngayon sa yung bibig. Pag-usapan natin yung malungkot na storya mo mula noon sa pagkabata. Pag tinanong nyo to ngayon ng paboritong okasyon, alam ko kahit na isa baka wala kang maalala. Kahit nga pagkaluwal pa lang sa'yo ng ina mo, hindi na siya nakadama ng kahit konti na ligaya. Ika'y produkto't na buo nung panahong siya ay lango, kaya di ba yung ama mo hanggang ngayon di mo kilala? Di ba kaya ka nagpastor ay para lamang makabawi? Kasi yung putang ina mo noon, ginahasa lang ng pare. Sumubok din yan magdoktor, baka sakaling magamot niya pa lahat ng masakit na pangyayari. Kaso lang walang ganon, kaya hindi rin nagtagal, pati na yung sarili niya ay nalulong nakakagamit. Dating medical student yan. Kaso dahil sa bisyo, nasira lang din yung pangarap. Imbis nagtuturok ng medisina, naging droga yung hawak. Hanggang hindi na kinaya epekto ng mga amat. Kaya ayan, naging mangmang yung utak. Di na umandar malaki pag minasdan, pero sobrang liit lang lahat ng pinag-aralan. Kawawa naman yung pamilya mo na umaasa pa sa'yo bilang pader nilang konkreto. Kasi paano ka bubuo kung yung pinanggalingan mong pamilya di naman kumpleto? Siya si Jason Pineda Blanc. Pag nagpipill up ka ng form, palaging kulang yung pangalan mong nilalagay. Pag may event sila sa school, kawawa yan. Pag Father's Day, yung sulat na para sa tatay niya, hindi niya mabigay. Kawawa mo. Yo, ano pangit ba? Pag ganito yung estilo na ginaganapan ko, naku, kunwari pa kayo. Pero di ba paglaban ko, ito yung inaabangan nyo? Kaya ano? Game! Personalan na! Yung misis mo na si Eileen, siya yung tipo ng babae na mahilig manyansing. Malimit mag-hiking para daw maakyat niya lahat ng titit ma-ice cream. Nagpapapinger sa puday gamit kamay ng uprising. Nagpapakain siya ng libre-anli para nag-Vikings, tapos puro pakarat, akala mo nagmamining. Yung anak mong si Aiki, siya yung bata na God's gift. Kala mo, dadamay ko. Pare ngayon, it's not my thing. Kaya shoutout kay Eileen, pasensya kung nadamay ka. Pati sa nanay at tatay niya ngayon dito sa may fight scene. Pinapil ko lang kay Prince kung paano dapat magsulat ng personal scene na writing. Kaya bago ito matapos, ito payo lang kaibigan. Total, di ba pangarap mo ang makilala at sumikat? Tutulungan na kita para hindi ka na maghirap. Pag uwi mo mamaya, wag mong kalimutan. Mag-open live sa FB, pumunta ka sa may kusina, sabay kumuha ang kutsilyo, tarak mo sa lalamunan. Kasi pabigat ka lang. Ang tanda-tanda mo na, lagain ka pa, pre. Kaya ngayon, tapusin natin buhay mo na miserable.
Makakatulong ka pa nun. Pag nag-event na for akos, yung donasyon mapupunta sa naiwan mong anak, pati asawa. Mamamatay ka lang naman, at least buhay pamilya mo, tsaka yung buhay masagana. Kaya advance RIP. Kaya advance RIP. Kapatid, paalam na. Hindi pa nga ako nakatodo, kaya ngayon pasalamat ka. Gusto ko sanang makalaban yung akala mo kung sino na ngayon umaasta. Kaya pagtapos ko sa'yo, Enigma, ilabas mo si Akata. Yo, baka sa sunod ko na ribat, ikaw ay madapa. Alam niyo kung bakit na may personal to si Bagsik? Sinupa kasi siya nung kapatid niyang bakla. Real talk. Ano? Nagre-react ang puta. Woo! Round 3. Bagsik. Tangina, teka lang. Tangina naman doon. Alam nyo ba, teka lang, alam nyo ba rason, alam nyo sa totoo lang, malakas tong bumatil eh. Pero alam nyo ba rason, ba't nagpapatalo si Bagsik? Bayani eh. Ang bayani, isa kang malaking patawa. Nasa flip-top ka na't lahat, wala ka pa ring punchline, paano ka ba nakapasa? Ako, bawat buga hinihingal, kaya alam mong mabigat yung daladala. Kaya di mo ko pwedeng daanin sa personal mong mga bara. At baka magawa mo kong pikunin. At maipakain ko sa'yo ang kinasa kong bala. Tutal isa ka namang palamunin. Another battle, another loss. Buong-buo mong tanggapin. Pagkat karir mo ay dito magtatapos. Oo, bigyan natin ng diin. 3 lang battle ko last year. Pero naabutan pa kita. Pasensya na kung nagkaganon. Pagkat performance ko kada battle, malamosh pit, may suntok at tumatalon. Nabaliwala ko 3-month rule. Yun ang mali ko, Chong. Pagkatapos niya akong bigyan ng break, sunod-sunod na 3 buwan na bumaon. Tas ngayon, iyayabang mo, na-influence mo sa music si Don G at Ghetto Dogs. Hindi bagay sa'yo, Pards. Kasi unang kita ko sa'yo, mukha kang konyong magyayaya ng Starbs. Ano bro? Are you G? Tangina neto ni Bagsik, masyadong feeling. Huling beses naman na umorder ng donut sa Starbucks, pinicturean lang, di kinain. Sana binigay mo na lang sa akin. Malakas ka lang mang-insulto, pero yung tira mo walang dating. Ako yung tira ko nakabulto, kaya uuwi kang nakangiwi pag ikaw ay aking pinatikim. Isa ka din sa pinagtritripan ni Arik na hindi dumadaing. Tinanong ko siya kung panalunin kita, sagot ba naman sa akin, wag mo na Prince, may dream match pa sila ni Lil Wayne. Tangina mo, sumusuko ka na tol. Kaya gusto mo na lang mapariwara. Nagsasawa na daw siya sa standing niyang bilog, kaya gusto na lang humiga sa parihaba. Sinasagwan pa rin ng bangka kahit masuot man siya sa banta. Kung kay Castillo nga, di nakalusot, tas sa Prince pababangga. Arik, di ko deserve to. Alam mo naman ngayong 2022, ako ang iles puser. Gusto mo na yata akong pumayat, kaya sinalang mo na ako sa biggest loser. Yung gigil ko sa... Yung gigil ko sa battle rap, delikado na. Hindi na friendly itong user. 3 rounds kong pinatay to kada hook. Kaya killing spree na tong butcher. Kaya ako na lang ang maghahatol sa tulad mo na talunan. Fake joke yun, sinecheck ko lang kung makahabol. Kanina pa kasi to duguan kasi dito sa big show, 3 consecutive rounds ko tong nilandslide hanggang kayo ay mapa-hands down. Oo, intentional yung choke pero hindi to smackdown. Ito ay grand slam o ano, kaya pa? E di maiba. Anong pakiramdam nung napanood mo yung battle ni... Naging matigas ka bang MC? Porket gusto niyang magpasabon sa kalaban niya, gusto mo na rin kumalaban ng FMC? Tangina mo supot, manyakol. Kabisado ko na yung galawang bumpang manyak. Halatang di ka pa natuto. Ganyan na ganyan din kasi ako dati. Nung di pa ako lampas buko. Kung susuriin mo ng maigi, dapat na-gets mo na yung punto habang protektado ka ng helmet. Matagal na akong nakikipagbasag ulo. Supot, helmet, ulo. Patapos na lang yung rounds ko, napunta pa tayo sa kantutan. Di ba yan naman ang gusto mong topic? Saktong-sakto, mamaya, nagyaya ng spakol si Arik. At last, battle mo na to Bagsik. Sana nasulit mo ang iyong time. Pagkat di na namin kailangan ng chili garlic mo. On the way na si Ninong Rhyme.
Bagsik versus Prince Rhyme. Maging sa pambes para sa kanilang pareho. At ang boto ng hurado, 5-0, magingay para kay Prince Rhyme. Salas pa rin Bagsik. Undefeated! Tuloy-tuloy lang, tuloy lang. Shout out sa Tristan, Kirby James, Heartbeat, mga tropa. Shoutout sa lahat ng mga nagpapashoutout, AGSC of Donia, nasa barko, tapos yung kasama ko si Aaron, kasi sa lahat ng mga tropa ko. Prince Rhyme, actually dikit yung laban. Yung 1 and 2 mahirap para sa akin kasi ang mas maganda yung paglandi ng suntok ni Prince Rhyme, pero may mga punchlines din si Bagsik, tsaka yung rhyme schemes, yung internals, ang ganda. Hanggang round 2, yung personal ni Bagsik doon sa Pastor, yun, ang ganda. Simple lang pero ang ganda ng pagkakalatag ng mga jokes, imaginative. Same approach si Prince Rhyme, kaya ang dikit parang apples and oranges at that point. Turning point sa akin yung third round, yung personals ni Bagsik, medyo naging monotonous in a sense na nasan yung punchline. For half of the round, naging puro information. Nag-aantay ako ng punto na i-convert niya into wordplay, i-convert na into a joke, yun. Tapos si Prince Rhyme, although laglag yung first bar, pero nabawi niya all throughout. Especially yung biggest loser na punchline, parang tingin ko yun yung closer. Yun, Prince Rhyme. Sequence binoto ko si Prince Rhyme sa round 1. Nakita natin na nag-edge talaga si Prince Rhyme sa round 1. Sa round 2 yung pinakapukpukan nila. Tapos parang lumamang lang ng konti si Prince Rhyme dun sa round 2, kaya 2 rounds na yung nakukuha niya. Sa third round, binigay ko kay Bagsik kasi medyo may sablay si Prince Rhyme, pero pumapalag pa rin. Pero sa akin yung third round kay Bagsik, kaya parang 2-1 yung judging side per round. Boto ko si Prince Rhyme. Yo, bunoto ko si Prince Rhyme. Siguro round 1, pinakatablang round para sa akin. Ang ganda nung intro ni Bagsik, tas konting stutter ni Prince Rhyme, hindi naman siya naka-affect. Pero yung haymakers niya sa mga rounds niya, ang lalakas nun sa round 1. Hindi ko lang maalala lahat. Round 2, binigay ko kay Bagsik. Ang ganda ng angle niya dun sa Jesus, yung sa religion shit na ginawa niya kay Prince Rhyme. Para sa akin, yun yung pinakamalakas na round niya. Round 3, siguro yung ewan ko, para sa akin, maganda yung ginawa niyang pansalo sa personals niya. Kaso late niya na ginawa within the round. So parang kalahati ng round 3 niya is nag-personals na siya without saying yung sinabi niya parang inaabangan niya yung personals ko. So feeling ko kung mas nauna niya sinabi yun, mas magiging effective yung personals niya. Which is ang dating, nag-played out yung tunog nung kalahati, tapos nung sinabi niya yun, tsaka siya medyo tumama. In a sense, may parang nanay ko yung mismong line na yun. But yung round 3 ni Prince Rhyme nga kasi is, although nag-stick pa din siya dun sa, sa 1, nag-stick siya dun sa talo ni Bagsik, pero yung round 2 niya, yung mga punches niya, yung mga wordplay niya, yun nga, yung biggest loser, yung dito pusher yata, yung yung lakas nun, kaya overall, ang boto ko, binigay ko kay Prince Rhyme. Ang binoto ko si Prince Rhyme. 1-2 kay Prince Rhyme. Tapos yung 3, binigay ko yung kay Bagsik. Prince Rhyme. Yo, Ilaya, uprising. Doon sa battle nila, binoto ko si Prince Rhyme. Pero sa totoo lang, para sa akin naging major factor yung order ng laban. Kasi nung unang bumanat si Bagsik, sa yung pangalawang banat niya, parang, inaala ko Bagsik na to Pero parang pag bumabanat naman si Prince Rhyme, parang, alam mo yun, kaya niyang patayin yung apoy. Napatay niya yung dalawang apoy. Tapos yung choke naman ni Prince Rhyme sa third round, parang pwede mong i-level dun sa yung medyo naging flat lang talaga yung puro personals ni Bagsik nung round 3. So, tapos yung momentum ni Prince Rhyme nung after niya mag-choke, talagang pataas ng pataas kaya Prince Rhyme. Shoutouts pa rin kay Bagsik, ang lakas ng performance. Yeah. Maganda naman yung palitan namin ni Prince Rhyme. Siguro lumamang lang siya ng konti sa dulo. Nung ahon
magre-resort, magre-report, nung ma-observe yung hilik mo pagka na-curve ng buong earth, mag-disturb mga daan na papakurve, nakakatakot yung tunog na parang siren of the birds! Sobrang dikit lang eh. Actually, yung round 2, parang sabi ko medyo tagilid yata ako. Nagtuloy-tuloy naman yung yung pagiging dikdikan ng laban namin. Grabe ka man pressure, boss! Pag ako tinalo na ito, matic boy, history. Pero pag ito tinalo ko, wala lang, tuloy ang kanyang legacy. Ngayon puro music muna, gagawa ng music. Pero pag binigyan na naman ng battle ni Sir, tigil muna. Yun. Basta music, habang wala pang battle, tuloy-tuloy lang. Focus lang sa music pag may libreng oras. Pero usually, ang oras ko sa trabaho saka sa pamilya lang muna. Yun. Yun, salamat kung may mga sumusuporta man o nagugustuhan yung ginagawa ko. Tutuloy ko lang to para mas lalo kayong matuwa. Tsaka sa mga nabibisit, yun. Mas gustong gusto ko yun. Maraming salamat pa rin sa mga sumusuporta. Manalo man o matalo, basta tuloy-tuloy lang tayo. Yun.